tuloy-tuloy tayo dito sa ating qualifiers and we are on the tier 2 teams na lalaro ngayon. Kakaiba yung mga teams na to. Minsan na natin nakikita pero this will be an opportunity for both of the teams. Itong Nimiga at saka Rune Eaters nga ang maglalaban, guys. Tingnan natin agad dito direct ang head-to-head matchup. Young G Ethereal. Galing Hydra. Tignan mo yung naka-jersey pa ng Hydra tong si Ethereal. Pero yung G, ito yung mga teams, mga players na hindi natin nakikita talaga madalas. So would be interested kung ano yung play na pwede nila ipakita sa atin. Pero kung titignan naman natin yung most played heroes, almost the same. Actually di almost same na same according to sa GA natin. Pero mas familiar sa akin si Young G Oo nga eh. And kita mo naman dito ang odds ang odds nga dito ng Rune Eaters, guys. Sa kanila talaga. And Rune Eaters, sila yung invite. Ayan, bless you pare. Itong Nimiga naman dumaan sa qualifiers. And may draft din na ba tayo dito direct para makita na agad ng mga repa natin dyan. Naalala ko na ito si Young G. Ito yung dati sa PacChamp na papunat-punat ko. Okay naman galaw pero never really had the time na parang umangat talaga sa tier 1 team. Although consistent naman siya sa tier 2. So I don't know if that's a good thing na consistent ka sa tier 2. At least consistent, no? Consistent siya sa tier 2. Tagal na. Dyan pa rin, matagal na. Pero I'm very surprised this Nimiga. Sila yung underdog ngayon. Palagi ko na tong Nimiga eh. Na sisilayan and Eaters first sa akin na makikita tong nila. Tong team na to. Na actually nga ako sa map eh. Yung mapa ng bansa. Parang first time ko nakita yun yung post 3. Yung post 3 yata ng ng Rune Eaters. Hindi ko alam kung anong yun. Anong bansa yan? Anong bansa yun? Check mo. Anong bansa ito? Hindi ko nakiklik eh. Hindi, sorry. Hindi, tingnan mo Rune Eaters. Anong bansa yan? Estonia. Nakiklik mo dyan? Hindi, lang. Press mo lang yan. Estonia. Hindi gumagano'n sa akin eh. Gumaganito sa akin. Pag long. Ay na, Estonia yun, nakalagay yun. Estonia nakalagay? Ay na, Estonia. Hindi ko nakita. Hayop. Estonia, ASEAN ko, Ethereal Yowai. Kung may Yowe, may Yowai. Yowai from Ukraine. Boss one dito na. Huwag siya huwag siyang tatangan yan. Magugojo sa Toro talaga dyan. Yowai mo! Diba? Pero nabigyan ko muna sila ng task card. This is parang kakaiba, different approach. As of now kasi, madalas natin makita especially on tier 1 teams, ang pipick nila either support or tawag dito. Actually, support ang kinukuha talaga nila. Di sila nagpaprayo ng offlane. Kung kukuha man sila ng core na first pick na offlane, usually ito yung mga hero na piniflex, diba? And yung Nemiga, alam mo agad yung sa mapupunta yung first pick nila eh. Offlane agad. Rune Eaters now having the Muerta tsaka Tide Hunter. Medyo masakit nga dito yung maging offlane if ever Muerta nga to na post 4. Okay? Kung isisihin ko naman na rin task, okay lang naman. Pero kailangan nila ng strong core. Strong carry. Siguro preferably someone na hindi, depende. Early BKB builder. Kasi yung offlane nila, ito yung someone na gusto mong ito yung someone na gusto mong nag-go agad kayo, nagsasama-sama agad kayo. Doon malakas yan eh. Tsaka madali naman makabackup kasi yung Underlord. Interesting dito. As for Rune Eaters, dalawang AOE agad sila. Actually, AOE din tong Muerte. Yung silence. Yes. Lalo na pag nagkaroon ng Aghanim's, sobrang laking bagay na sa team fight. Ayan. Matik, diba? Sinabi na naman natin kanina na signature hero ni Young G, Pac. Hindi talaga yung madalas ko nakikita sa kanya before kinuha na nila.
Tsaka wala naman kasi pang isi-catch yung dalawang support ng Rune Eaters dito sa drop nila unless i-adjust na Muerta bigla just Yeah. for the sake of may panghuli sa pack. Pero mas Yun. madali kasing solusyonan niya. Kuha ka na lang ng core hero na panghuli sa pack. Dazzle nga dito, boss 5. Nakaban yung axe eh. And that's gonna be DK versus Puck. Agad ang sagot dito ng Rune Eaters. Kumuagad nga sila ng carry. Hindi naman carry. Pwede pa rin naman maging mid na pang counter dito sa pack. So may option pa dito yung Rune Eaters to see if ano yung mas fit na lane for the DK. Pero tingin ko mas okay na ano na lang nila yan. I-mid na lang nila. Tapos kuha sila ng range carry. Medyo mahirap lumain sa taas eh. Kahit sino kasama ng Underlord, Dazzle man yan o task, parang hirap lumain pag mili ka. Sila pa nagba ng Ursa, no? Sayang, pang-counter sana sa Tide Hunter. Ano pa ba ang mga heroes na pwedeng kumounter sa Tide Hunter? I guess, Clinks, pero hindi siya BKB, hero eh. Yung Clinks ngayon sa meta natin eh. Parang sarap nga mag-ano slurp eh. Dito. Oo. At least pag nag-slurp, DK at saka Tide Hunter, no? at least pag nag-slurp ka rin kasi dito, parang di mo kailangan ng BKB eh. Dark pack lang, wala namang Dragon Tail lang ito. At least yung Rubbish din, kung alam mong mag-Rubbish na, kung mag-charge in ka man, Dark pack ka lang ulit. Pero kung hindi sila mag-Juggernaut, hindi sila mag-Juggernaut kasi hindi sila mag-Slurk. Maganda sana Templar sa kanila eh, itong ni Mika eh. Pero unang magpipick ata itong itong Rune Eaters. Pinanalan nila dito yung Templar. So nga, Draw Ranger, pakita ka. Oh, yun din ang inisip Pakita ka ko. ng Draw Ranger. The Rangers against Tide Hunter, laning phase. At saka yung sa Oh. DK, marksmanship, para at least lalambot. Pasok. Hero na hindi mo kailangan build ng MKB. Chill lang tayo guys. It's 3:46 AM. 3:46 AM. Pero tingnan mo natin, last pick kasi yung yung Nemiga. So may option dito kung ano yung magiging carry nila, depende sa magiging carry din ng Rune Eaters. Buti na lang talaga last pick sila, diba? Tapos mas makakapag-react talaga sila. Core to core. DK. Nag-mid, sila? Mid Rubik? Wait. I-carry nila yung Merta at mid DK. Yan. Mid DK carry Marta, tapos Rubik 4. Oh, pero kung i-mid nila yung Rubik, okay lang naman kasi may plenty of skills naman talaga na useful. I mean, Pit of Malice lang, sobrang laking bagay na sa kanila eh. Ano ba? Ang ba't siya nag-Rubik na pick dito, no? Marami kang skill na makukuha kasi na useful. Sa bagay. Lalo na yung shallow grade din kung makukuha mo. Ang lang dyan, kung ano yung position ng Rubik. Malalaman natin dito. Kasi, pero kung i-mid niya yan, okay lang sa akin. Hindi ka naman, actually, lamang yung Rubik eh. Kailangan mo lang ng infuse raindrop dyan, hindi ka naman tatakot sa pack. Lugi sa normalan yung pack. Siguro Rubik mid na lang siguro. Much better. Okay lang. Ang dami kasing pwedeng makuha ang skills and magandang isang Rubik na sobrang yaman. With Aether Lens, Blink Dagger, mga ganon. Isang team lang ba yung Nemiga at Public yan? May L ba? Putik. Ganunin ko na, hindi ko na nakikita. MK. Okay, ito na lang hero na kinuha nila sa Versus Tide Hunter. Oo, pero niya, carry Muerta nga. In-adjust nga nila. Public. Puti ngayon ko lang narinig yung pangalan ng team na yun. Public. Anisan, 4 ata si Anisan. 4 siya. 4 nga. Kaya nga carry Muerta. Carry Muerta against the Underlord. I guess it works. Ito, magandang match up to guys. Tier 2 teams. Malalaman natin. Pero kung ako sa inyo, pwede na kayo mag-over dyan. Sa mga viewers natin, alam niyo naman pag tier 2 teams, hindi ganoon ka landslide.
Tingin ko naman may palag din talaga itong Nimiga. So kung nag-over 36 kayo, possible na possible. Kaya katignan nyo na lang yung draft dito. Tinitignan ko lang yung tanong nung isang nanonood. Pero ako sa draft na to, parang magdinamiga ako. Okay yung heroes nila sa laning stage eh. Parang wala kang problema. Tsaka maganda naman yung draft din ng Rune Eaters kasi 'di ba naghanap ako ng range carry against sa Underlord. Nakuha naman nila. Kaso parang mas convinced lang talaga ako sa draft dito ng Nemiga Gaming na pwede din kasi sila magsama-sama ng early. Yan ang ating mga dito pag-gadget, everyday gadget. Like nyo na yung page guys. Meron din tayong Telegram kanina. Pwede nyo rin i-scan yung QR code para ma-join kayo sa GC dito sa Telegram. So, si Mike dito, more on Nimiga daw siya. At underdogs nga yung Nimiga. Hindi yata public. Wala. Sinerge ko sa Wikipedia, wala rin lumalabas na team na public. Team public? Siguro. Wala. Ang lumalabas, public announcement ng Lina. Anong meron? Wala. Lina? Oh, wala. Ano Hero? lang. Okay. Matagal na rin naman na yan. Makikita mo naman na match boss, if live na yung match mo, malalaman mo na kung yan ba yun. So, possible na possible. Since yan naman yung kalaban ng Rune Eaters, yan na yun. Wala rin naman kasi sa previous teams ng mga ng mga player na naging public player sila ganyan. Kung in-acquire man sila, usually nakalagay din yun eh. Ha? Okay, hindi iba. Iba daw. Sila Yuragi daw yon. Yung team public mga sir. So, Dalaro pa pala si Yuragi? Yeah, syempre naman. May talent pa yung batang yun. Kahit kalbo yun, may talent pa rin yung batang yun. Di ba? Alam mo yun. I mean, bigla sila nawala eh. So, hindi daw. Sabi dito ni Direk. So, yung oras pa. Yung dalawa kasi nakasked na Rune Eater. Sabi din dito, boss, sa YouTube may sumagot sa'yo ha. Ganun din daw yung schedule. May ganyan din nung kailan talaga dito sa Fisher. Ang may problema niyan last time yung Liga. Naglalaro sila sa Wallachia nung kailan. Tapos, kailangan nila let go yung game mo nila dito sa Fisher Universe. Click mo rin, boss, kung anong relevant to na tournament. Baka hindi siya Fisher tournament. So, nagsabay kasi ang Wallachia at saka Fisher ngayon. Kaya yung ibang teams na de-default sila ng isang game or nagkakaroon ng handicap. Oo, yung Liga nangyayari ngayon. Oo, diba? Kalaban ng Liga that time is Skibab sa isang torna. Ba't Skibab pangalan no? Hindi, Skadush. No? Skadush na sana. Skadush. Kung panda mo yan eh. Skibab. Siguro dahil nga sila Europe. Middle Eastern pala yun eh. Yung isa din. Kebab. Pero yung expect lang natin na farman to. I mean, imposible naman siguro na mamatay yung pack ng early unless tatanga siya ng sobrang outplay siya dito ng DK. The good old days. DK versus Pac. The classico matchup since Dota 1. Ito nga dito sa mid lane matchup. Pero yung yung nahatak. Yung DK dito, Mike, ang ganda ng warding. Kung kita mo, advanced warding. Dito sa mid. Tapos may sentry agad na naka-ready. Kaso walang ward yung Pac sa mid. Ang ward niya most likely dito sa jungle area kung saan pwede gumalaw yung Trent Protector. Ganda dito. Hindi niya yung CS masyado ng DK. Pero as for Pac din, isa lang din CS ng Pac. Yan. What the Pac ang nangyari dito? Kanino kayo dyan, Boss Sean and Mike? Sa'yo lang ako, boss. Hindi pa namin alam. More on Nimiga daw si Mike dito. Ako naman, wala akong ka-idea. Hindi ko masasabi kasi dalawang teams sa to. Draft lang. Tier 2. O nga, sa draft. Saan ka? Draft lang. Sa draft, ayoko talagang magsabi. Gusto ko rin yung... Bakit? Gusto ko sa Rune Eaters sa draft. Bakit tayo mo magsabi? Ha? Secret lang. Secret ko lang. Hindi, kasi parang 50-50 Wala talagang maboboto sa kanila, Mike eh. Pero gusto ko rin makakita ng Merta na carry.
Oh, malakas naman yung Merta ng carry. Sadyang yung mga hero lang kasi na uso din ngayon. Lalo na yung mga support. Great kasi pang counter sa Merta. Deny mo. Sarap. Sige, double niya pa. Meron naman illusory orb para sa kabila. Wala, kuha na naman ng pack yung... Okay lang naman sana hindi yan. Hindi naman problema sa kanya yung makuha ng pack yung dalawang water rune. Sa bagay. Ang ano lang dyan, ma-prevent mo makuha yung 6 minutes, okay ka na rin eh. Pero kung makuha pa rin ang pack, okay lang. Warningan mo nila yung makakampi mo. Ganun talaga eh, doon lamang yung pack eh. Alam ko na ito, ang tinitignan na ito ni Anisan, pit of malice talaga. Iba yung facet niya eh. Yung isa? Yung mas lalaki yung ano mo, Yung yung AoE? bago mong skill. Underlord ba or yung Rubik? Rubik, no? Rubik. Oo. Hindi ko na kasi nadala ang Rubik. Hindi ko sure kung anong facet. Pag ganyan, feed bolt ka muna, tsaka ka, ano, tsaka mo gamitin yung skill na ano mo, naagaw mo. And ito rin yung mga ano eh, facet na gagamitin mo pag mid ka tapos marami ka talaga makukuha ang skill na AoE. Carry Muerta, Glazer yan. Anong Glazer boss? Hindi ko alam boss. Parang labo. Lover ba? I'm not a fighter, I'm a lover. I like it. Pero dito sa top, nagkakalambingan nga dito. Wala pa naman masyadong nakikitang masyadong lugi na sa laning phase. Tablado pa naman. Halos lahat. Labang talagang lasot sa may top. Wala, madali lang kasi yan eh. Madali lang, Hindi na-proc. Hindi niya na-proc yung Jinko. madali lang kasi lumayin sa taas dahil sa Torrent Protector na kasama niya eh. Tsaka naging range kasi yung carry. Kung hindi range yung carry niya, mahihirapan yung carry eh. Oo. Isang maling galaw kasi niyan, pwede siyang pasukin ng task. As for Puck, maganda nga dito yung ano ni Young G, no? Ito yung matchup kanina guys, yung mid lane. Ano na yan? Wala lang Dota Plus siguro dito yan si Young G, pero kung may Dota Plus yan, level 30 na pack yan. Ayun talaga madalas niyang ginagamit, pack. Puck user siya, no? Puck user nga pala. So, yung DK dapat siya yung lamang guys eh. Ayun, lugi pa nga dito sa CS. Medyo matagal pa tong first blood. Sobra na 5 minuto dito mga sir. May 2 kill na yun. May 2 kill pa wala. Hindi ko na ano masyado kanina. Na-anticipate Ito yung Tide Navi yun sa baba. Hindi ko narinig mo. Kung nga rin eh. Hala? Totoo ba yan? Nagkabigayan na? Hindi natin napansin. Siguro dahil Pero sa... wala rin talaga ako nakita sa gilid. Di ba wala naman tayong inano? Oo. Tignan Yung ko dito. in-announce, di ba? Siguro sa tagal, pagpasok, nagkabakbakan agad. Siguro yung pack naka first blood, kaya medyo lamang nga siya sa mid. Ano? Manyari? Kapag pasok natin 2-0 na. Pagpasok natin 2-0 Pagpasok na. natin 2-0 na. Kaya pala, akala ko nagkamali na naman ako nung pinagsasabi ko eh. Ayop yan. 2-0 nga pala. Could be Puck ang nakakuha kanina ng good advantage on that first blood. Pero look at the Monkey level 4. Magkukumit pa nga dito sa mid lane for a team fight. Uy. Yung DK nakalis pa. Nice bond. Nasustain pa dito ng Trent. Pwede sana tumangki yung task doon. Magtuloy-tuloy at napaka-buenas. Nakakuha ng Legion Rune. Parang wala nangyari sa mid. Sobrang busy doon for the side of Nemiga kasi lahat nag-rotate. Oo, anak ni Gaben. Hayop yan. 5 yun. Some space para sa isang Tide Hunter. Masayang-masaya nga si Anko dito sa bottom lane. Vanilli. Cubbies 9. Ito pa sila. Tinimiga. Pwede. Okay, kinakakaano na pala ng deadshot. On cooldown pala. Pero looking good. Sa dalawang core natin siguro mamaya kailangan lang talaga masort dito ng Nemiga na pwede sila magsama-sama ng early thanks to that Underlord pick. Kasi pag nag-late game, parang mahihirapan yung ano eh. Mahihirapan yung Nemiga pag wala silang nalifier since yung ulti nga ng Muerta. O kailangan nila timing ang lagi yan. Oo nga. Si Muerta rin naman kasing isa sa mga carry na
matagal mag-online, pero pag nag-online, sobrang sakit. Nakikita natin palagi sa liquid, turn around ng liquid palagi. Pag sobrang ano na rin ng numerta ng, sa mga games. Wala kasi, ano eh, parang tawag dito. Wait lang. DK. Sinumerte na nga siya kanina. Ewan ko lang kung suswertehin pa rin sa ngayon ha. Ang hirap, boss. Mahirap mag... Hindi rin nakapag... Hindi rin ano eh, parang... Easy to kill yung DK eh. Oo nga eh. So hindi pa nakakommit doon si ano. Yung pack ng Dream Coil niya. Ayun nga. Kaya malakas yung Kerry Muerta Pwede talaga na. pag... Second time sa charm. Ay, hindi pa rin boss. Nagpakita na yung dalawang support. Hindi nila kaya. Kailangan nila ng coil tsaka +1 pa. Kailangan nila MK. ABC MK sa baba. Alam na may ward. Nag-skill sa taas yung ano eh. Dazzle. Ward na yan later. Level 16 Tide Hunter dito guys. That's the Ravage and Ayun. Kaya malakas talaga yung carry Muerta sa dulo. Yung mga carry kasi na makikita mo mostly puro Agi hero eh. So mataas yung armor nila pero hindi mataas yung ano nila. Magic resistance nila. Nag-rally sila sa kampi nila. Kaya pagdating sa late game, most of the carry heroes pag-harap-harapan, lugi sa may Muerta. Ravage dito, mic available if ever pwede niya nga gamitin. Pero eto si Vanilli. Kapatay na yan. Tanggap niya na yung kanyang kapalaran dito. Meron pa siyang grave, hindi na ipapag-grave. Dito yung Dazzle. Anyway, for Underlord, andito na corner. Eto si Ethereal. Nirerekta na agad dito ng Nemiga. And yung magiging trade nga dito, mga sir, it's gonna be worth it. Not yet over. Mahuli pa dito si Anisan. Natin na iba. Hindi pa. Inabot dito ng another kill for the Radiant side. At ito na yung ano, ito na yung damage na hinahanap talaga natin to kill that DK. Yung sa MK talaga, mag-ravage nga sana yung Tidehunter doon pero mukhang kinol yata nung DK na wag na. Kasi hindi, kahit makapag-ravage doon yung Tidehunter, hindi na naman makakaligtas yung DK since under siya nung Wukong's command. Kaya good call yun for DK or kung sino man yung nag-call nun. But still, for Nemiga, masaya sila doon. Nakakuha sila ng core kill. 4-1. Hindi pa tapos. Huli pa dito. So, meron pa siyang Lotus for i-ravage if ever. If gugustuhin niya. Lotus ba? Ima-magic stick. Pero na-poison siya dito. He's gonna go for the ravage for a turnaround. Nandito din si Monodrama. Ding drama nga dito. So, wala pang napatay dito yung Nemiga. Pero na-force dito yung Nakuha niya pa rin yung bottom. ravage na Tidehunter. Oo. Ito ang ravage. Parang, kahit, ano, parang mabubuhay naman yung Tidehunter to kahit hindi siya magano eh. Hindi siya mag-ravage. Kasi may second skill siya. Hindi niya mapilipitot yung second skill niya eh. Hindi lang nakapatay. Kulang pa ng +1. Itong DK, ayun, tama naman yung build niya dito. Yung dagger Mid god. build, oo. Tsaka siya mag-armlet. Pick off muna. No? Oo, Space lang. wag nga nila dali ng late game to, malilugi sila. Dalawa yung masakit na hitter ng Rune Eaters. Province 9. Kita sila ng word. May binabalak dito sa top. Ayan, naping na. Pining na nga dito ng Rune Eaters. Totally aware sila na meron nagra-wrap around. So there's the scan. Walang scan itong Rune Eaters. Pero kinakailangan maging maingat ito ni Yowai. Meron pang dalawang bounty Umaga, so kita niya agad. Mag-uumaga na naman. Pero wala silang mapipitas dito Nakuha na yung bounty. Pero okay na, hindi naman namatay yung carry nila eh. Makukuhaan nga lang sila ng bounty. tower, bounty tsaka tower dito sa may itaas. Uy, ba't sinuko nung trend? Kasi nakita niya papunta yung Rubik. So, something is up, papalag. Pag muna sila dito ng vision, habang hindi natin nuloy dito ng Nemiga yung kanilang push sa top lane, i-heal na lang yan ng trend. Dumaan kasi sa ano, nag-expert na yung ward eh, pero dito sa may pwesto ng DK kanina, may ward kanina dito. Nakita nila dumaan yung Ruby kaya nag-out sila. So DK is gonna have the blink dagger ngayon. Follow up lang sana sa pack. I don't think the Dragon Tail is enough. Kasi carry muerta nga ito eh. Wala yung mga pang silence nga dito sa pack. Oh, panalo, ja.
Hindi na nakabawi. Ah. Fury na to. Ba't isa lang yung broadsword? Baka nasa jungle, nasa ano lang. Nasa bag lang. Pero sobrang yaman nung nung Merta. Like almost 1k net worth lead siya compare mo sa MK. Nagro-rotate kasi yung MK kanina eh. Nag-fail pa, di ba? Gawa rin na meron pala, may camp na na-stuck yung Merta. Buti nilabas dun sana, nilabas kanina sa stats. May Gunslinger kasi Merta. Mabilis siya mag-farm eh. Wala pang push dito mga kaibigan. So, farming talaga. Sarap naman mag-over dito. Sayang, wala akong ano. Nag-over na sana ako. 4-1. Talpen, after ng Mjolnir ng Merta, isang item pa yun eh. Pike siguro, preferably since andyan yung Pit of Malice tsaka Eye Shard. Wukong's Command din. Pero dito na Mike, ang DK Blink Dagger reveal. Sino ba ang pinakamaswerteng kumag? Ay, stable pala yun. Tumalon na yung DK. Silent. So for the Wukong's Command, malilift nga siya dito. Tatamaan sila dito ng Ravage mga sir. For the follow-up, team fight initiated and team fight successful ngayon. And yung DK lang, magiging kapalit dito ng Monkey at saka ng Tuskar. Si Pak. Ganda ng micro pa dito. At naka-face shift, palabas pa. Naka-shift pa pala. Uy, yung Pak bumabalik. Young G. Solid na solid. Makakapag-Pit of Malice pa. Pero dito yung Pak mga sir is still gonna kill this Muerta. It's a bloodbath sa dalawang teams na to. Pero yung turnaround ng Nimiga dito, worth it para sa kanila. Doon lang sila kasi malakas eh, doon sa may Ravage eh. May malaking AoE control kasi talaga yung side ng Lone Eaters dito. Kaya they were able to secure yung team fight na yun. Ang problema kasi doon siya nabuhay yung Dazzle. Tsaka doon na lumabas yung moment na una nga namatay yung DK sa may side ng Rune Eater. So wala nang sasagot doon sa Puck Pick. Kung napatay siguro din ng Rubik yung Dazzle, wala nang katulong sana, wala nang nagsusustain yung sa Puck sa may team fight na yun. Which is pwede maging call din ng Puck na okay, out na tayo dito since mag-isa na lang ako, di ba? Ngayon sana pwede maging call ng Puck pero yun nga, since may Dazzle sa likod, wala nang panghuli sa kanya, tatapang talaga yung Puck. Since nakapwesto na rin na maayos yung Dazzle. Alam mo na yun, Bossenks. Lalo na pag ako nag-cast, tumaya ka na rin sa over dyan. Diba? Money hack yan. I think may pipe na dito later itong Underlord. So, hinihilang ng threat kanina pa itong top tower. At kita mo naman 75 HP ang na-recover dito. Half HP though. Dito na yung tower mga sir. And magpe-pressure pa tong Nimiga ngayon. So, halos lahat sila nandito sa top. Yung Pak lang nagpa-farm muna talaga. Push na nila yan. Nandiyan naman na yung MK eh. Tsaka may catapult na rin kasi. Kaso lalabanan sila. Hindi kayo nakatago lang. Pero yung dragon form nyo dito Mike mag-expire na. Ravage is still on cooldown. Tidehunter kaka-teleport lang. Moondrama nasa unahan. Nakita agad nila si Coffee's die. They're gonna burst this Underlord. Hindi man lang makakapag-grave. The grave is on the other support somehow. Itong Tuskar. So mawawala yung grave. Itong Tuskar. Nagkaroon ng miscalculation ngayon itong Nimiga. Hindi nila kaya. Nag-ultimate din kasi yung yung Muerta talaga. Nung nag-ulti siya, wala eh. Ang lambot ng Underlord bigla eh. Wala na Dota taya dito kaya sa Lakers ang taya ko. Ganda ko yung Bossenks. Nalogay din talaga yung Nemego din sa may taas. Nag-full force din yung Rune Eaters din eh. Lima yung dinala nila while yung Nemego wala yung pack nila. Pero speaking of pack, with the coil and the MK. also for the DK. Basta nandyan yung nandyan yung MK, mataas yung chance na mamamatay talaga yung DK. Pero kailangan nila kumuha ng tower kasi after nung pagkapatay nung Underlord dun sa may top, nakuhaan sila ng 2 towers dito ng Rune Eaters. Yeah, also kailangan na talaga nilang tapusin yung mga towers kasi hinihilang dyan yung trend. Kita mo naman yung Muerta with the Mjolnir. Tsaka Pupunit na. Boss, kahit nasa Wukong's Command ka, walang pakialam sa'yo yung Muerta mamaya. Masakit yung Muerta. Yeah, adds armor yung Wukong's Command pero Muerta doesn't care. Look yun.
Happy naman makaano yun. Ano yun? Alin? Tide Hunter, parang 3 beses humataw. Ano eh? Parang bug. Akala ko meron na siya yung ano, yung parang shell. Iba pa pala to eh. Tier 3 pa kasi yun. Pero balik tayo dito sa game guys ha. Wala pa nakakuha dito. Etong Nimiga. Napapay agad yung ano, Underlord oh. Alam niya eh, hindi niya kailangan ng Crimson dito eh. The only game na hindi mo makikita, hindi mo makikita yung Underlord ng Crimson. Madalas gagawin ng Underlord yun eh, magkasama 5 Crimson. Tsaka hindi kayo pala, magsisearch siya ng item, mag-orchid siya. Mukhang doon sa may fight sa may baba kanina, na-realize niya na orchid ang kailangan niya at hindi pike muna. Before kasi mag-start yung, ano na yun, yung fight na yun, naka-queue sa kanya, pike eh. Ayan, maghihil talaga dito yung trend. Natin, pa-pike na nga si Yowai. 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 At ayun ang hinahanap kong item. Ags nung Tide Hunter. Diyos ko, kawawa kayo mamaya sa late game. Maka free hit yung DK. Omerta. Tapos mag-ashan ka ng Tide. Punit ang muka. Ay! Narabi siya dito, Mike ha. Pwede mag-smoke yung Rune Eaters ulit. Ayan. May ano na, may orchid na yung DK. Easy catch kung pakman yung makita nila. Still farming. Anong item choice ng ano, Monkey? Fury ba? Fury going Manta. Okay. Manta para sa overgrowth. Ito na yung smoke na sinabi ni Mike. Wala silang matatagpuan dito Pro na siya agad. gankable. Sa bagay, kayang-kaya naman nila yun. Dahil sa Muerta. Kaya kayang-kaya nilang yaman kasi ng Muerta. Grabe, proc po ng proc yung Gunslinger po rin. Sa Merta na bigay, no? Sama-sama na ito. Hindi sila kaya ng ano ngayon, hindi sila kaya ng Nemiga. Wala pang BKB yung heroes ng Nemiga eh. Kawawa sila sa Muerta tsaka Tide Hunter Ravage. Yun lang. Ang lakas ng drop ng Nemiga sa early pero di nila na-control ng maayos. Pag ganito yung scenario nyo, easy game na to for Rune Eaters. Merta will have the pike, sorry. At wala pa namang ano masyado dito. Clamp up. Tormentor muna sila. Lang yung katawan to. Nagkape na ako 3 beses ha. 2 makbo coffee. Inantok pa rin ako, Mike. Ay. Siguro sa laban na to, tagal nila magbakbakan pre. 20 minutes lang, wala pang F10k. Safety. Parang Chinese game nga eh. Whoop, the coil. Again, kanina. Dito na gamit yung coil at dito na naman gagamitin ulit. Yung G. Huli ka. Nagpapanggap na puno ka pala ha. Location. Manta na yung MK so hindi na siya mo i-stress sa... Pero feel ko nag-BKB na talaga agad siya eh. Item choice talaga or item timings din sila. So as of this moment, may aegis advantage ba kasi yung kapila eh. Although na pwede na sila pumalag na. Lotus Orb para kay Underlord. Tingin ko talaga nag-BKB na yung... Ano eh, yung... MK agad eh. Kasi kung may dispel naman niya yung overgrowth, may ravage pa rin eh. Tsaka kawawa pa rin siya sa Muerta. Online na nga sila dito eh. Layo pa. So buti naman nakaiwas pa dito sa smoke attempt ng Rune Eaters. Pag ganito kailangan makotop guard ng Nemiga yung Rune Eaters ulit. Pag hindi kasi nila sinubukan gawin yung ganong fight, baka mag-alay ng 1 to 2 team fight yung Nemiga. Amplify. Hanggat magka-BKB yung
MK. Ito na, may rabbit, may dagger na yung kay Danta. Ito na Mike ha. Kailangan mag-ingat ni Underlord. Nakita na nga dito. So, Peter malis muna siya para makaalis. So, ilan na push. Kailan lang. May amplify naman tayo eh. Tsaka ang bilis mag-push na ito, DK Muerta, boss. Di pa nga nakukumit dito yung Dragon Form. Ayan na, nag-dragon form na. It's 5 on 5. Ito yung hinahanap natin. Engagement from the Puck. Masasilence siya dito ng DK. Pero nabitaw na nga yung Dream Coil. And after that one, gustong i-turn around with the Ravage. Guys, tatama halos sa lahat ng heroes. Tas Scar agad di siya makakapag-snowball save. Nirekta na dito yung Monkey. Ang lambot talaga pag free hit dito yung Muerta, mga sir. Ang sakit. Ramdam na ramdam mo yung sakit at pait ng kahapon. At nandito na sa harap. Kukuha na sila ng another tower kung gugustuhin nila ha. Kasi walang Underlord. Dalawa lang naman yung namatay, pero kitang-kita mo sobrang dali kontrolin ng MK kahit na nakamanta style siya. Dinedshot lang, after nung Ravage, dinedshot lang sila ng Muerta. Wala na sila nagawa eh. Muerta free hit kasi pre. Wala eh. Inorkit. Pero na-go yung DK eh. Grabe. I mean, understood naman kasi may amplify damage yung DK, masakit pag naka-free hit. Kaya try na yun nila i-burst agad. Kaso free hit talaga yung Muerta. Tsaka yung pwesto ng dalawang support sa gilid, sobrang dali lang. Kasi wala naman target sa kanila. Namatay yung Rubik. Napitas nitong Monkey. I mean, expected ko naman na to siya. Nabanggit ko naman, baka magkalay sila ng 1 to 2 team fight. Yep. No Ravage. Pwede pa nga sila ditong pumalag pero the damage, kulang sila. Speaking of kulang na damage, pinapasok na sila dito na Tide Hunter. Kawawa yata sila mamaya sa ano. Mga ngatitong MK. Pa-silver edge yung Muerta. Mawawalan ka ng Jingo Mastery, boss. Mawawalan din nung passive ng Underlord. Yung minus damage. Isipin mo may minus damage na yung Muerta dito sa ng Underlord, sa aura. Wala kasing pakialam yung Muerta dun eh. Last game na ba yan? Last series po, bossing. First game pa lang tayo. Bakit boss katabi mo yung Muerta? Katabi niya nga, eto na nga, surprise! Have some prize. Kakainin kita dito, pare. Oy, nakaalis. Ganda ng shallow grave. Ngayon, wala nang wala nang Ngayon ulti. ka kumulit. Sige, ako'y babalik. Ako'y nasa harap mo na. Anong wala yung MK? Pumapalag talagang Muerta, hayop. Yun lang, wala yung MK, boss. Nakuha pa nga dito. Yung coil kanina ng Puck. At wala, yung BK, the finisher na lang. Na-force na yung BKB. Mapapatay dito yung Dazzle and nagamit pa yung Wokus Command. Kailangan lumangoy dito ng pating palayo. Makunit ang kunit yan. At magpapatuloy na nga dito nitong Rune Eaters. Yung tower on the top. Yun lang. Wala na, boss. Di na kayo di naman nanaro dito yung Mega, tingin ko. Yung drop nila pang early lang talaga. Pag late game, Rune Eaters pa rin. Tsaka ang gulo ng team fight nila. Totoo. I mean, understood kasi na kung bakit nila ginaw yung Muerta. Nag-ulti kasi. Di ba nag-pierce the veil kasi. Kaso wala yung MK. Tatrabaho na lang dito. Sinasabi kong over, mukhang under pa nga ha. So messy team fight itong Mimiga. Tsaka nahihirapan siguro yung pack din. Yung pack lang yung parang nakakagawa ng maayos na play. Wala siyang wala siyang Robin. Kung siya si Batman, Wala siyang katuwang. oo nga. May silver edge na yung Muerta. Tapos yung first usage pa ng BKB ng MK, defensive, namatay pa. Ang bilis, boss. With Muerta and DK on the front lines. Pag naka-lifesteal pa ito Muerta, With Tide talo sila. Hunter waiting for his Ravage. May kaya? May shard kaya yung Muerta? Wala pa. Kung nagka-shard yan, mas lalong makati na. Lifesteal ka mo. Putik, wala na silang magagawa dyan sa Muerta. Meron na ata. Bumabalik yung boy ng Muerta eh. Wala siyang shard. Wala pala. Tsaka yung lifesteal nun sa ulti. Saan lang nga tayo? Sa... Ay, may naka-blood. Trent na. May naka-Vladimir sa kanila.
Ito na mga boss. Pumasok na yung pack sa maling liga. Damay pa yung Underlord and there's no choice of turning back. It's Muerta using his veil para lang makapag-free hit dito kahit nasa loob siya ng Walker's Pwede command. Pwede nang itawag mga bay. Pwede na. And it's bye-bye. GG's are called. 27 minutes malinis. Under yung mga kills natin. Under din yung ating game. And for Rune Eaters, kinain na nga dito etong Nemiga sa first game. Maganda yung drop ng Nemiga pero hindi nila nakuha kung paano dapat nila lalaroin yung draft na inilabas nila dito. Early sila malakas eh. I mean, mag-go yung isa sa kanila, get that Underlord Fiend's Gate, tapos mag-go sila na mag-go-danan nila sa outnumbered kasi hindi nangyari. Yup. Hindi kasi sila ganun nanalo sa sobrang naging lamang sa laning stage. Tsaka, Yes. gusto ko rin talaga yung idea na ginawa dito nung Rune Eaters na kinari nila yung Muerta. Walang nagawa bigla o parang nawala ng essence yung kalakasan ng offlane pick ng Nemiga doon. Tsaka yung talaga yung damage ng Muerta talaga. That's why hindi ako magtataka kung siya ang MVP sa laban na to. Sino ba ang MVP natin dyan, Direk? Outcarry talaga ng MK Muerta. Ay, ng Muerta yung COY, MK. mga bay. Kailangan kasi ng MK yung yung nullifier kung gusto niya lumaban sa Muerta eh. Yung Muerta, kahit anong item dyan, lalabanan niya yung MK eh. Hindi na pinatagal. Dito ng Rune Eaters, yung Game 1. Meron pa naman tayo Game 2 kasi best of 3 series po tayo guys. Magbabalik lang po kami ni Mike sa Game number 2.